Billiard cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! First time ko na gumawa ng full fondant na sheet cake or rectangular cake, kaya kung nakikita ninyo, for the struggle talaga tayo sa paglalagay ng chocolate ganache. Kasi sanay talaga ako kapag round yung cakes natin. Actually, kahit na icing, sa sheet cake medyo mahirap pa rin siya, lalo na pakinisan kasi nga napakalapad niya. Tapos, meron siyang mga edges, pero kahit papano naman, at least, nairaos natin siya. Amazing! At ayun na nga, madali lang naman din matuyo yung chocolate ganache natin, lalo na at galing chiller yung cake natin. Kaya hindi ko na rin siya binalik sa chiller, so ayun na lang siya sa harapan ko habang gumagawa tayo ng fondant or nagko-color tayo ng fondant. Medyo nahihirapan pa nga rin talaga ako hanggang ngayon na magbalot ng fondant cakes. Hindi lang dahil sa hindi pa talaga tayo ganun ka super duper sanay na gumawa ng mga fondant cakes. Aside doon, masikip kasi talaga yung work area natin or yung table natin. Kaya sana pagdating ng panahon, magkaroon na ako ng extra table para separate kung saan ko pine-prepare yung mga toppers, tapos separate din yung lugar kung saan ko ina-assemble yung cake, diba? Anyway, ayan, finally nakabili na ako ng ruler. Hindi na ako ganun nahihirapan sa pagsusukat ng mga fondants and toppers natin. And kung napansin niyo color green, syempre color green yung billiard table, 'di ba? Pinaghalo ko yung peyotra ko na color green and peyotra ko na color yellow para ma-achieve yan ganyan. And then hindi po ako gumagawa ng sarili kong fondant kasi nga masyado na ako maraming ginagawa, wala na akong oras. DLA fondant po ang ginagamit ko. Amazing! Wala akong ibang hinahalo dyan, Tylose powder lang para mag-set ang ating fondant at tumigas siya kalaunan. Pero pagka-umpisa pa lang siya, elastic siya tapos madali siyang gamitin. Kaya never ako nagpalit talaga ng fondant. DLA lang talaga ang malakas para sa akin. At kung nakikita ninyo, nagpuputol-putol ako ng strips para dito sa corners ng ating billiard table. Yung ginawa ko is medyo malapad na strip tapos tinupi ko lang siya para magkaroon ng ganyang effect na naka-emboss siya. Simple lang ang design na ito. Actually, kung iisipin ninyo, kasi ang gusto lang talaga ni customer is yung pinaka-table lang talaga ng billiards, and request niya kahit na wala na yung mga bola kasi may ilalagay yata sila na ibang toppers, hindi ko lang alam. So, ang nilagay ko lang na topper or pinaka-design nung ating billiard table is yung kulay puti or yung pamato ng billiard. Tsaka yung, anong tawag doon, yung stick. Sorry, wala akong alam sa billiard. So, ayun, yung stick nung billiard mamaya makikita ninyo. Tapos, ayan na nga, brown naman yung nilalagay natin dito sa side sa pinaka-table niya. Hindi ko siya binalutan ng todo-todo kasi diba yung mga table, meron siyang para nakausli dun sa may bandang top part, dun sa gilid nung billiard table. So, ayan yun yung nilalagay natin na fondant. Tapos, yung pinaka-chocolate cover niya, yun sa may baba, yun yung pinaka-table or yung nakaurong na part ng table niya. Ayan, kung nakakita na kayo ng billiard sa totoong buhay, yan, ganyan siya. Pero syempre, hindi naman talaga tayo expert pa talaga sa fondant. Kaya kung ano lang yung nakayanan natin, yun lang din yung na-execute natin. Ito pala yung junior size ko sa rectangular cakes or sheet cakes. 12 inches yung kanyang lapad, ayan, sa mga nagtatanong. And kung itatanong nyo rin yung presyo nito, to be honest, nakalimutan ko na yung presyo nito. So, bahala na kayo magpresyo kung sakaling gagawa kayo ng ganyan. Kasi hindi lang naman din yung nagastos ninyo ang gagamitin ninyo pang costing. Kailangan din yung pagod din nyo, and syempre yung level of skills ninyo kung gaano kaganda yung quality ng gawa ninyo, diba? Hindi ko ito masyadong minahalan muna kasi hindi talaga ako ganun kasanay pa sa mga ganitong klaseng design na fondant. Pero enough na siya para mabayaran yung oras na ginugol ko para mag-effort sa pagde-design. And ayun, natuwa naman si customer dito sa cake na ito. Ang nakakagulat lang kasi kahit na sinabi ko na kay customer na malaki yung cake at mabigat siya, mabigat to. Kahit na nakikita nyo parang maliit lang yan, mabigat yan. Motor pa rin yung ginamit nilang pang pick up ng cake. So imagine, meron itong kasama isang dosen ng cupcake. Tapos, etong ganitong kabigat at kalapad na cake, bit yan ng customer ko habang nakaangkas siya sa asawa niya. Pero ayun na, iraos naman nila. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!